Gilas teammate 3D Ravenna sa EuroLeague at B-League partner Yuki Kawamura sa NBA training camp. Bakit tila mas nauna pa ang dalawang typical-sized Asian guards na ito makatapak sa malalaking liga kesa sa isang Asian generational talent na si Kai Sotto? Konting science behind this. Ang average height ng mga Asian basketball players ay 6'2", habang si Kai Sotto ay nasa 7'3". Bihira na nga ang mga 7-footer na Asian hoopers. Let alone, bihira rin makakita ng isang 7-footer na Asian na may athleticism at agility ng isang Kai Sotto. Kadalasan sa mga ito, hindi athletic at matangkad lang talaga. So it can be concluded na genetically isang generational prospect si Kai sa buong Asia. Habang si 3D Ravenna, saktong 6'2", pasok sa average height. At si Yuki Kawamura, 5'8", 6 inches shorter than the average. Ilagay din natin na si Kai Sotto nag-high school sa US, isang ESPN 4-star recruit, may Ball is Life mixtape. Di nagkulang sa exposure si Kai Jung mga idol. Isa rin siya sa mga pioneer prospects na pumirma sa NBA G League Ignite at naging pro player sa NBL Australia. Mula pagkabata, he was molded and funded by the whole nation para sa ikade-develop ng basketball career. Habang si 3D at si Kawamura, pawang mga homegrown players ng Pinas at Japan respectively. Pawang mga graduates ng kanilang grassroots programs. Pero tignan mo sila ngayon, as of August 3, 2024, si 3D parte ng BC Dubai na maglalaro sa ABA League na kasabi ng EuroLeague. And even better, si Yuki Kawamura na teammate ni Kai sa Yokohama nakasecure ng Exhibit 10 contract sa Memphis Grizzlies. At si Kai, bakasyon at preparing lang sa 2024 B-League season. Ano nga ba ang X-Factor sa tatlo? Agent, agency mga idol. Yung mga taong humahawak ng business side ng kanilang karera. Pinuna na noon ang dating agent ni Kai dahil sa money-oriented at hindi goal-driven decisions. At akala ng lahat, everything will change sa Wasserman, ang kanyang bagong agency. Guess what? After the 2023 Summer League, wala na. Ni hindi nga siya nakapaglaro sa 2024 Summer League, kahit sabihin man natin hindi siya na-injured kontra Georgia. Instead, nanatili sila sa B-League. I'm not saying completely mali ito. Pero tignan mo si 3D. Hindi sa pag-aano ha, pero kumpara mo nga ang potential nilang dalawa. Si 3D, nag-pioneer ng Pinoy import sa Japan. Ngayon, nasa ABA League naman, which is ang mother league noon ni Nikola Jokic. Si Daniel Moldovan ng Lighthouse Sports Management ang humahawak kay 3D at hinanapan niya ito ng mga better opportunities abroad. Oo, may mga NBA clients din si Moldovan, pero it's not as big as Wasserman who once had Russell Westbrook. Di natin masabi kung alin sa dalawa ang mas may malawak na connection. Pero yung kay 3D, masipag maghanap. And sadly, yung kay Kai, by the looks of it, more on pera pa rin, kung saan magiging financially stable si Kai. Oo, practical at ito ang best life decision. Pero, will they let that dream na lumabo dahil mas mababa ang financial value doon? Ngayon, sa Japan si Kai, although booming ang B-League, si 3D pa rin ang mas may better exposure sa EuroLeague at posible pang makalusot sa G-League. Who knows, di ba? Sayang ang potential ni Kai Sotto. Deja vu lang. Aanhin mo ang mataas na upside if iba ang gustong makuha sa iyo ng mga agents mo. If this continues, I'm afraid mga idol, na isang once-in-a-generation prospect, di lang sa Pinas kundi sa buong Asia, ang masasayang. Walang kwenta sinasabi ng mga critics at haters ng laro ni Kai. We all know nakakasabay siya sa European talents. Kaso, he is not represented well by the people he trusts sa corporate part ng basketball. Bago ko tapusin ang mini-docu production na ito, pikit kayo at mag-imagine ng dalawang painting sa sidewalk. Yung isa, typical na makikita nyo sa daan, while yung isa, parang gawa ni Leonardo da Vinci. Parang once in your life mo lang nakita ang ganitong klaseng artwork. Pero the next week na dumaan ka, nandyan pa rin ang Da Vinci-like painting na ito. Pero yung normal painting, wala na, naibenta na.
dahil mas wais mag-endorse ang salesman nito. Alam nyo na kung sino si Kai at 30 dyan. Kaya tanungin ko kayo, what if agent ni 30 ang humahawak kay Kai Sotto ngayon? Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.